Christ is our Priority. Christ is our priority. Mga kapatid, ang tunay na rest ay pag si Lord dinesire natin na ating maging priority. Pag ang priority natin kung ano-ano, ay nakakapagod yun. Bakit? Kasi, naku, importante ito. Naku, dapat ito. Naku, urgent ito. Naku, ito, dapat unahin. Naku, dapat ito. Ang daming importante, ang daming urgent, ang daming dapat unahin. Ay, nakakapagod. Pero, kung ating priority si Lord, siya uunahin natin, bahala na kayong lahat. Pumila kayo. Basta uunahin ko si Lord sa buhay ko. Pag si Lord, mga kapatid, ang inuna natin, there is rest. There is rest because we will not worry about anything. Dahil si Lord ang inuuna natin. And if we honor Him above everything, He promises to provide everything we need. Kaya pag in-honor natin si God in everything, He promised, mga kapatid, He will provide everything that we need. Lahat ng kailangan natin. Kung sa lahat ng ating ginagawa, Lord, this is for your glory. Lord, this is for your honor. Lord, para lahat ito sa iyo. Lord, ito lahat para sa iyo. Pag lahat para kay Lord, mga kapatid, si Lord ang bahala sa atin. Pero pag pinilit natin na ito para sa akin to, ito para sa akin pa rin ito, ito para sa akin pa rin ito, ito para sa akin pa rin ito, mga kapatid, ang ending niyan, wala lahat. Pero pag si Lord ang inuna natin, lahat-lahat, aware tayo sa Matthew 6:33. Palagi natin naririnig yan. Pero magandang i-apply natin yan, mga kapatid. Na si Lord talaga lang ang unahin natin. Sige, basahin natin muli para ma-reminded tayo ng Matthew 6:33. Doon isang click lang, sister. Ready, go. Ready, go. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Mga kapatid, ang ibig sabihin dyan na seek first the kingdom of God and His righteousness. Yung seek first the kingdom of God and His righteousness ay unahin natin ang agenda ni Lord. Ang agenda ni Lord ang unahin natin. Pag dinisire natin ang unahin ang agenda ni God, yan yung kanyang kingdom. First, the kingdom of God. Agenda of God. Ano ang agenda ni God, mga kapatid? Is that all people would be saved. And that all would come to repentance, and that all would go to heaven, and no one would go to hell. Kaya may gawain na katulad nito, mga kapatid, para matulungan natin ang ating kapwa, mga Pinoy, at pati ibang lahi, na sila ay ating mailapit kay Lord. Yan ang agenda ng kingdom ni God. Kung yan ang desire natin, Lord, ang agenda mo, ito ang aking gagawin to glorify you. Pag ang ating desire to glorify God, mga kapatid, ang ibig sabihin yan, mag-glorify lang si God kung ginagawa natin ang pinagagawa niya sa atin. Anong pinagagawa ni Lord sa atin? Yung mga wala pa sa Kanya, tulungan natin na mailapit sa Kanya. At pag ginawa natin yun, mga kapatid, all the things that we need shall be added unto us. Hindi tayo dapat mag-worry. Bakit? Ang agenda ni God ang ating wino-worry. Paano kaya ako makakatulong ng someone papunta sa impyerno? Paano ko maaakay ito para mabiyahing langit? Paano kaya matutulungan yung somebody na harassed by the devil at siya ay blind, siya ay bound ng enemy? Paano kaya siya may lalapit kay Lord para siya ay ma-set free at hindi na siya hostage ng enemy at magkaroon siya ng freedom in Christ Jesus? Kung yan ang takbo ng isip natin, mga kapatid, God will take over sa lahat ng area ng ating life. We no longer need to worry about money, about relationships, and about work. Si Lord ang bahala lahat nun. Basta lang inuna natin ang agenda ni God. Yun ang sabi ng Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God. Yun yung agenda ni God. Pag yan ang inuna natin, then all these things, money, relationship, work, lahat yun, ako nang bahala. Sasabihin ni Lord, ako ang bahala. Sagot kita dyan. Pero yung tulungan ang mga tao na ilapit sa Diyos, sa atin yan. Yun ang sabi ng Bible, go and make disciples.